Ako at ang boyfriend ko ay nakakuha ng dalawang sistema. Ito ay ang sistema ng pagyeyelo at sistema ng pagtunaw. Pinili ng boyfriend ko ang sistema ng pagyeyelo. Kaya napilitan akong kunin ang isa pa. Di inaasahan, makalipas ang 1 linggo, ang buong mundo ay nababalutan ng yelo. Lahat ay nakulong sa kanilang mga bahay. Ang pagkain at pampainit ay naging pinakamalaking problema. Pumasa ako sa kakayahan ng sistema ng pagtunaw. Tinunaw ang yelo na bumabalot sa aming gusali. Pagkatapos ay tinunaw ang mga nakaperming pagkain. Ang mga matataas na opisyal ng lungsod ay lumapit sa akin. Ginamit ko ang aking kakayahan upang magbigay ng kuryente at init sa buong lungsod. Ang aking kasintahan ay nanatiling hindi kilala. Habang ako ay naging bayani sa mata ng lahat, hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng Ice Age, ginamit na naman ng boyfriend ko ang kutsilyo para patayin ako. Sa pagkakataong ito, siya ang nakakuha ng halo. Ako iyon. Pinili ko ang sistema ng pagkatunaw. Nang marinig ko ang boses ng boyfriend ko, naintindihan ko na, siya ay muling nabuhay. Sabi niya, walang silbi ang melting system. At ang freezing system ay napakakapakipakinabang. Kaya ibibigay ko sa iyo ang freezing system na ito. Nang marinig ko iyon, ngumiti lang ako. Kung gusto niyang maging bayani ng lahat, at maging prominente sa araw ng paghuhukom, ibibigay ko iyon sa kanya. Tiningnan ko ang kasintahan ko ng masaya. Sinubukan kong pigilan ng pagtawa. Matapos matagumpay na ma-activate ang sistema, kinuha niya ang frozen na karne sa refrigerator upang subukan. Agad na naluto ang karne. Sa wakas, ang kapangyarihang ito ay akin na. Sa pagkakataong ito, walang mangangahas, maliitin ako. Nagkunwari akong hindi ko narinig. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ito ang taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko maiwasang matawa nang dumating ang yelo sa wakas ng mundo. Ang may-ari ng melting system ay laging hinahanap. Gusto ng lahat na kontrolin ang kapangyarihang ito. Akala ng boyfriend ko ay libre ang kapangyarihang ito, at walang kapalit. Masiglang lumabas ng bahay ang boyfriend ko. Agad kong kinuha ang telepono at nagsimulang maghanda. Ang bahay na tinitirhan ko ay inuupahan. Ang kasintahan ko ay nagdahilan na nagtitipid para sa kasal, at lumipat upang manirahan kasama ko. Balak kong umalis sa bahay na ito, at umupa ng iba pang angkop na lugar. Gusto kong makahanap ng bahay sa labas ng lungsod. Ngunit hindi rin masyadong malayo sa sentro. Liblib ang lugar, at malapit pa sa sementeryo. Kinabukasan, nagmaneho ako para makipagkita sa may-ari. Anak, linawin natin ito. Kapag nirentahan mo ang bahay na ito, hindi mo na ito makakansela. Malaki ang bahay, 170 metro kwadrado. Pero mura ang renta para sa akin. Pagkatapos, binayaran ko ang upa. Nang dumilim, bumalik ako sa lumang bahay. Sinusubukan ako ng kasintahan ko sa salita. Bakit ka nahuli ngayon? Walang magawa akong hinimas ang aking sentido. Hindi ko alam kung anong nangyari sa manager. Pinag-overtime niya ako ng sobra. Nang makita niyang wala akong kakaiba, at wala rin siyang alam tungkol sa katapusan ng mundo, umiti siya at sinabing mas mabuti ang maraming trabaho. Dahil mas marami kang kikitain. Nang marinig ko iyon, natawa ako. Nang makita kong pumasok ang boyfriend ko sa kwarto, napagtanto kong nagkamali ako. Nang mahalin ko ang isang masamang tao, hindi niya itinago ang kanyang ngiti. Alam ko ang inaasahan niya. Inaasahan niyang mas mabilis na darating ang katapusan ng mundo, para lumuhad ang lahat at magmakaawa sa kanya, at gawin ang anumang gusto niya. Kinabukasan, humingi ako ng 1 buwang bakasyon. Pagkatapos ay nagmaneho ako papunta sa mall. Pagkatapos ay bumili ako ng maraming dilatang pagkain, at iba pang mahalagang pagkain, kasama ng purong tubig. Kasama ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Susunod ay ang mga butil at gulay. Marami akong dinala sa bagong bahay. Naisip kong magke-crave ako ng merienda. Kaya bumili ako ng maraming biskuit at candy. Pagkatapos, pumunta ako sa palengke ng seafood. Bumili ako ng lahat ng uri ng isda at hipon, para makakain ako ng itlog ng manok at itlog ng bibe anumang oras. Bumili ako ng 1 kawan ng buhay na manok at bibe. Pumunta rin ako sa ilang masasarap na kainan, at nagpareserba ng daan-daang mesa. Nagsimula akong mag-order online, ng tuyong alak, mga generator para sa bahay, at pati mga kagamitan sa pagsasala. Sa araw, baliw akong nag-order at namimili. Dahil sa aking kakayahang magpalamig, madali kong napapanatili ang pagkain. Ang mga sariwang pagkain ay nakaimbak ng frozen. Dahil sa kakaibang kakayahang magpalamig na ito, ang mga nakapirming pagkain ay hindi nasisira, at hindi rin ito kusang matutunaw. Naalala ko noong nakaraang buhay ko. Hindi alam ng nobyo ko kung paano gamitin ang kakayahang ito. Kinain niya lahat ng pagkain na hanap ko. Ipinagmamalaki pa niya ito sa lahat ng dako.
Araw-araw, kailangan kong magtrabaho ng husto. Pero ang boyfriend ko, napaka-relax. Wala siyang inihanda. Alam niyang paparating na ang yelo na pahayag ng mundo. Pero ang boyfriend ko, hindi natatakot. Naniniwala siya na basta't hawak niya ang kapangyarihang ito, siya ang magiging pinuno. Kahit na umaasa na mabilis na magsisimula ang sakuna. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, nakita ko ang aking kasintahan sa tabi ng aking kama, na may ganoong nasasaktang ekspresyon. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Napakaabala mo sa trabaho. Gaano kasakit ang aking puso. Napakahirap ng pinagdadaanan mo. Nag-aalala ako. Nagkunwari akong nagtanong ng isang bagay na walang kabuluhan. Kaya, kailan ka maghahanap ng trabaho? Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa kanya. Minamaliit mo ba ako? Kaya kung gawin ang lahat. Pagkatapos kong yumaman, malalaman mo kung gaano ako kagaling. Yumuko ako at nanahimik, at hindi ko siya pinansin. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, muli siyang nagmakaawa sa akin. Dumating na ba ang sweldo mo ngayong buwan? Gusto kong bumili ng bagong kotse. Ang ganda ng bersyon na iyon. Mayroon ng isa ang bawat isa sa mga kaibigan ko. Lagi nilang ipinagmamalaki iyon. Hinuhusgahan ko siya minsan. Hindi ko maintindihan ang iniisip niya. Malapit na ang katapusan ng mundo. Huwag bumili ng mainit na sapatos. Pero gusto niya ang mga sasakyang iyon. Ginastos ko na ang lahat sa damit. Nagsimulang magbago ang ugali ng boyfriend ko. Kailan ka pa nagkaroon ng beauty routine? Hindi naman kita nakikitang bumibili ng damit dati. Nang marinig ko iyon, ngumiti lang ako. Sa nakaraang buhay niya, mahilig siyang kumain ng pakwan. Isang pangungusap lang ang sinabi ko sa kanya. Mahirap lang tayo, kaya karapat-dapat lang tayong kumain ng street food. Akala niya ay tinutokso ko siya dahil mahirap siya. Pagkatapos, sumigaw at pinagalitan niya ako. Huwag mo akong maliitin ng ganyan. Huwag mong isipin na hindi kita kayang saktan. Kumunat ang noo ko at tumingin sa boyfriend ko. Hindi pa siya naging ganoon kainit ang ulo. Ngayon, maswerte akong nabuhay muli. Nakita ko ang tunay niyang pagkatao. Siya ay isang makasarili at masamang tao. Siya ay nagmamalasakit lang sa sarili niya. At hindi niya ako binalaan tungkol sa katapusan ng mundo. Nang ahas pa siyang takutin ako. Kung hindi ko makukuha ang muling pagsilang na ito, tiyak na lolokohin niya ako. Pagkatapos ay masama ang magiging traitor niya sa akin. Ngayon ay napag-isipan ko na ng mabuti. Gusto pa nga niyang mamatay na ako agad. Para siya lang ang makikinabang sa kakayahan ng system. Sobrang kilala ko talaga ang lalaking ito. Nang makita ko ang galit niyang mukha, nagsimula akong makaramdam ng pagkasuklem. Naalala ko ang mga taon ng aming pagmamahalan. Simula noong 17 taong gulang pa lang kami. Pagkalipas ng isang taon, nalugi ang pamilya niya. Pero hindi siya naghanap ng trabaho. Pero ginamit niya ang natitira niyang pera para ilibre ang mga kaibigan niya sa inuman at galon. Kalaunan, para mapakasalan ako. Naghahanap din siya ng trabaho. Pero hindi siya tumatagal ng isang buwan. Sabi ng boyfriend ko, mahirap daw magtrabaho. Hindi niya raw kaya. At lagi niya akong pinaghihintay hanggang sa yumaman siya. Naniwala rin ako at hinintay siya sa loob ng 5 taon. Hindi ko siya kailanman pinagalitan. Dahil sa paggalang sa aking kasintahan. Hindi ko kailanman binanggit ang tungkol sa trabaho. Ngunit ngayon, lubos akong nadismaya. Hindi ko na siya papansinin. Isinara ng kasintahan ko ang pinto at tumakbo palabas. Alam kong hinahanap niya ang babaeng iyon. Curious ako kung paano makakaligtas ang boyfriend ko. Malapit nang magsimula ang palabas.